Sa isang hot spring sa gitna ng gubat, nagpapahinga si Jago habang nagyoyosi ng pipe. Dumating si Nageto at Maito at naistorbo ang katahimikan. Excited si Maito, hinubad ang damit at tumalon sa tubig, masaya na gumaling na ulit ang katawan ni Jago. Napansin ni Jago na sugatan si Maito at sinabi nito na hindi naging maganda ang nangyari sa laban niya laban sa vessel ni Sukuna. Naisip ni Maito kung mas okay sana kung may hostage sila, pero sinabi ni Geto na kailangang kusang loob ang binding vow. At hindi rin makikipagtrabaho si Sukuna dahil sa ugali niya. Narealize ni Maito na mahalaga si Sukuna kaya mas magandang makuha siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga daliri. Kahit hindi sila kasama sa dulo, basta mabuhay si Sukuna, panalo na ang curses. Handa silang magsakripisyo para dito. Sinabi ni Geto na plano niyang kunin pabalik ang 6 na daliri sa Jujutsu High. Nagtaka si Jago kaya ipinaliwanag ni Geto na delikado ang ginagawa ng Jujutsu High kay Yuji. Pinayagan niyang kunin nila ang mga daliri para magkaroon ng chance na bawiin ito. Sa ibang lugar, kinukulit ni Gojo si Nanami gaya ng usual. Sinabihan siya ni Nanami na panatilihin ang good vibes para kay Yuji. Kahit si Gojo, hindi inasahan na ganun kahirap ang mission. Hindi sinabi ni Nanami kay Yuji ang tungkol sa daliri na naging dahilan ng pagkamatay ng nanay ni Junpei at natuwa si Gojo doon. Pero ipinasa niya ito sa higher-ups dahil alam niyang ibibigay lang ni Gojo kay Yuji. Tinanong din niya kung okay lang bumalik si Yuji at sinabi ni Gojo na magiging okay lang siya. Biglang dumating si Yuji, sobrang excited bumalik sa school, makita ang second years at Kyoto students at makasama ulit ang friends niya. Plano nila ni Gojo na gawing surprise ang pagbalik niya pero para kay Nanami, sapat na ang presence niya. Samantala, nagkita sina Nobara, Megumi, at second years. Nagtaka si Nobara kung bakit hindi sila nag-iimpake para sa Kyoto. Ipinaliwanag ni Panda na ang goodwill event ay laban sa Kyoto, hindi sa Kyoto ginagawa. Sa school ng nanalo ginaganap at dahil nanalo si Yuta Okuso last year, sa Tokyo ito. Dumating ang Kyoto students. Humingi agad si Nobara ng souvenirs at natakot si Momo. Sinabi ni Mike Amaro na baka hindi kayanin ng first years ang laban, pero sinabi ni Noritoshi Kamo na si Megumi ang pinaka-talented sa Zenin family. Dumating din si Utaheim na hinahanap si Gojo. Late ulit si Gojo at nagbigay ng souvenirs sa Kyoto students. Pagdating sa Tokyo students, sinabi niya na buhay si Yuji bilang surprise. Pero imbes na matuwa, nagulat at na-shock sina Megumi at Nobara. Hindi sila masaya at nadismaya si Yuji. Hindi rin pinansin ng Kyoto student si Yuji. Nagulat din si Principal Gaku Gonji at tinukso siya ni Gojo. Galit si Nobara kay Yuji dahil 2 buwan siyang nawala. Nagsorry si Yuji at bumalik sa grupo. Habang pinaparusahan si Gojo, ipinaliwanag ni Principal Yaga ang rules ng laban, Team Battle Spirit Bash Race. Ang unang team na makapatay ng grade 2 curse ang panalo. May kasamang mga grade 3 at mas mababang curses sa field. Kung walang makapatay hanggang sunset, kung sino ang may pinakamaraming exorcism ang panalo. Sa meeting ng Tokyo team, pinaparusahan pa rin ni Nobara si Yuji. Sinabi ni Panda at Toge na hindi na kailangan, kaya naguluhan si Yuji. Ipinaliwanag ni Megumi na ang ability ni Toge ay nagpapalakas ng utos gamit ang cursed energy. Hiningi ni Maki ang Slaughter Demon kay Yuji pero nasira na ito, kaya nagsinungaling siya na nasa kay Gojo pa. Nagplano sila ng strategy at sinabi ni Megumi na kung walang cursed energy, si Yuji ang panalo sa pisikalan. Sa Kyoto team meeting, inutusan ng principal na patayin si Yuji. Kailangan siyang patayin gamit ang cursed energy para hindi na mabuhay ulit. Nainis si Aoi todo at umalis. Nag-alinlangan sina Momo at Kasumi pero sinabi ni Noritoshi na sabay-sabay nilang aatakehin si Yuji. Kasabay nito, nakipagkita si Gojo kay Utaheim tungkol sa posibleng mole sa school na tumutulong sa curses. Bago magsimula ang event, kinausap ni Megumi si Yuji. Napansin niyang may nangyari at inamin ni Yuji na may nawala sa kanya. Pero okay lang siya at ayaw niyang matalo. Sumang-ayon si Megumi. Handa na ang Tokyo team at pumasok sa battlefield, nangunguna si Yuji. Pero hindi nagustuhan ni Maki at sinipa siya palayo. Habang magsisimula na ang Kyoto Sister School Goodwill event, nagsalita si Gojo sa loudspeaker. Bigla niya itong pinasa kay Utahima na hindi ready magsalita. Medyo na-stutter siya habang nagbibigay ng advice pero agad din siyang pinutol ni Gojo at sinimula na ang event. Parehong team tumakbo papasok sa forest area. Nagtanong si Yuji kung nasaan ang grade 2 curse at sinabi ni Panda na malamang gumagalaw lang ito. Pinaalala ni Maki ang plano nila habang sinusundan nila ang Divine Dogs ni Megumi papunta sa isang mahina na grade 3 curse. Habang aatake na sana sila, biglang sumulpot si Aoi todo para harapin silang lahat mag-isa. Mabilis kumilos si Yuji at binigyan si Aoi ng flying knee sa mukha.
Umalis sina Megumi at Maki sa isang direksyon habang sina Nobara, Toge, at Panda naman sa kabila. Plano talaga na si Yuji ang mag-delay kay Aoi gamit ang lakas niya. Pero kung lalaban siya, gusto niya manalo. Agad nakabawi si Aoi at gumanti ng malakas na suntok. Nasira pati yung grade 3 curse at lumipad si Yuji, tumama sa mga puno. Bago pa makabangon si Yuji, tinapakan na ni Aoi ang mukha niya hanggang parang nawalan siya ng malay. Aalis na sana si Aoi pero nagulat siya nang tumayo ulit si Yuji. Naiinis si Yuji at sinigawan siya dahil baka lalo siyang naging bobo. Sagot ni Aoi okay lang kasi gusto daw ni Takode-chan ng mga ganun. Sinabi ni Yuji na di siya fan ng idols, kaya tinanong siya ni Aoi kung anong type niya sa babae. Nagulat si Aoi nang sabihin ni Yuji na gusto niya matangkad na babae na may malaking puwet. Same sila. Biglang nagkaroon ng fake memory si Aoi na parang best friend sila ni Yuji noon. Kahit hindi naman totoo, feeling niya legit. Naiyak pa siya bigla habang si Yuji nagtataka lang. Pero naputol ang moment nila nang i-ambush si Yuji ng buong Kyoto team. Naiwasan ni Yuji ang bala ni Mai at sword ni Kasumi pero napalibutan siya. Doon niya na-realize na gusto talaga siyang patayin ng Kyoto team. Nainis si Aoi sa panggugulo ng teammates niya kaya pumalakpak siya at ginamit ang teknik niya. Nagpalit-palit ang pwesto ng lahat at nailigtas si Yuji. Hinarap ni Aoi si Noritoshi at pinaalis sila. Pumayag si Noritoshi basta patayin ni Aoi si Yuji tapos umalis silang lahat. Sinabi lang ni Aoi na hindi siya magpipigil kahit best friend pa niya si Yuji. Samantala, si Momo nagbabantay sa taas at nagbibigay info. Biglang sumulpot si No ni Megumi at tinamaan siya ng kuryente, nalaglag siya mula sa ere. Napansin agad ito ni Noritoshi at pinapunte sina Mai at Mekamaru para kunin si Momo. Pagkahiwalay nila, inatake sina Noritoshi at Kasumi ni Megumi at Maki. Nagbanggaan ng tonfa ni Megumi at bow ni Noritoshi. Tinanong ni Megumi kung pinapatay ba nila si Yuji. Napansin din ni Panda at Megumi na paikat-ikot ang Kyoto team sa area ni Yuji kaya bumalik sila para tulungan siya habang si Toge tuloy lang sa paghahanap ng curse. Habang nagpapahinga si Momo sa puno, dumating sina Panda at Nobara at inaasar siya sa baba. Sa kabilang side, tinanggi ni Noritoshi na may dahilan siya para patayin si Yuji, pero sinabi ni Megumi na may dahilan ang mga big sorcerer families para patayin ang vessel ni Sukuna. Naglalaban na sina Aoi at Yuji, nagpapalitan ng suntok na parang equal na sila. Na-impress si Aoi sa lakas, tibay, at diskarte ni Yuji. Pero napansin niya mali ang paggamit ni Yuji ng Divergent Fist. Sumigaw siya ng sobrang lakas na mali ito, rinig ng lahat sa battlefield. Napansin ni Maki ang sigaw at na-realize na si Aoi ang dahilan kung bakit buhay pa si Yuji. Nagsorry si Kasumi sa ginagawa ng team nila at sinabi na sumasali siya para mapansin ng higher level sorcerers. Gusto niyang ma-promote para kumita ng mas malaki para sa pamilya niya. Tinanong ni Aoi si Yuji kung okay lang ba sa kanya na mahina at umaasa lang sa Divergent Fist. Sa una wala siyang pake, pero sinabi ni Yuji na ayaw niyang manatiling mahina. Na-impress si Aoi at sinabi na tama ang sagot niya. Hindi pwedeng mas mabilis ang kamay kaysa sa mata. Kailangan matrain ang mata para makita ang mali para ang kamay makagawa ng solid na output. Applicable ito sa maraming bagay, pati sa Jujutsu. Yung may matalas na observation, mas lalayo ang mararating. Si Yuji tuloy-tuloy ang improve habang lumalaban kay Aoi. Nai-impress si Aoi, halos nai-enjoy pa niya yung lakas ni Yuji. Pero kulang pa rin. Biglang pinahinto ni Aoi ang laban para pag-usapan ng Divergent Fist. Malakas daw ito pero hindi sapat laban sa special grade. Gumagana ito dahil sa delayed cursed energy ni Yuji dahil sa bilis niya. Tinuruan ni Aoi si Yuji na dapat sabay ang cursed energy at suntok sakto sa impact. Para magawa yon, kailangan maayos ang flow ng cursed energy sa buong katawan. Hindi lang sa tiyan o isang part. Dapat isipin ang sarili bilang buo, isip, katawan, at kaluluwa. Simple pero madalas nakakalimutan. Dahil dito, nagkaroon si Yuji ng big upgrade. Nagpasalamat siya kay Aoi at binalot ang buong katawan niya ng cursed energy. Ginawa rin ito ni Aoi at ready na ulit sila magbanggaan. Sa utak ni Aoi, best friends sila, kaya mas ganado siya. Basta mabuhay si Yuji, mas lalakas pa siya. Habang ito nangyayari, inaasar ni Nobara at Panda si Momo na nasa puno pa rin. Tinanong ni Nobara kung pinatay ba nila si Yuji, nagulat si Momo. Sabi ni Nobara okay lang kasi babawi siya kina Mai o doon sa Tinken. Biglang binaril si Panda mula sa likod ni Mekamaru na na-offend sa tawag. Sabi ni Momo siya na bahala kay Nobara. Pero biglang bumangon si Panda at tinamaan si Mekamaru. Sabi niya pareho silang cursed corpses kaya chill lang dapat. Mas lalong na-offend si Mekamaru at nag-full power gamit ang Ultra Spin. Sobrang bilis niyang umatake pero nag-miss.
Realize ni Panda kailangan niya tapusin agad para matulungan si Nobara. Tinanong niya rank ni Mechamaru at nalaman na semi-grade isa din siya. Nag-ultra cannon si Mechamaru pero nablock ni Panda gamit cursed energy. Ang cursed corpse ay bagay na may curse sa loob. Si Panda special case, masterpiece ni Yaga. Hindi siya simpleng panda, mutated cursed corpse siya. Sa close combat, binugbog niya si Mechamaru gamit unpredictable moves. Napansin niya na hindi si Mechamaru mismo ang gumagalaw kundi may controller. Si Kokichi Muta ang kumokontrol, may heavenly restriction kaya mahina katawan niya. Naiinggit siya kay Panda na malaya gumalaw. Dahil sa galit, ginamit niya strongest move niya, Ultimate Cannon. Akala niya panalo na, pero lumabas si Panda sa usok gamit ang bagong form, Gorilla Mode. May 3 core si Panda, hindi lang isa. Yung iba parang kapatid niya. Kapag kailangan niya, nagbibigay sila ng lakas. Sa Gorilla Mode, nabasag niya depensa ni Mechamaru at pinalipad ito. May special ability ito na unblockable drum beat, tumatagos sa loob ang damage. Isang hit pa, GG na si Mechamaru. Pero paubos na energy ni Panda. Nagpatuloy ang laban sa taas ng buildings. Gumamit si Mechamaru ng tile para ma-distract si Panda. Tapos umatake sa likod kung saan malakas ang cursed energy. Akala niya panalo ulit, pero nag-fake si Panda ng core position gamit energy control. Nahawakan niya ang braso ni Mechamaru at tinapos ang laban gamit malakas na palm strike, wasak si Mechamaru. Natalo si Kokichi dahil minamaliit niya ang puppets. Gusto sana ni Panda magkaintindihan sila. Hindi siya naiinggit sa tao. Kahit weird ang tao para sa kanya, may mga bagay pa rin siyang gusto sa kanila. Hindi dahilan ng hirap para maging tama si Kokichi. Hindi rin sila magkaaway. Nag-offer pa si Panda ng tulong sa future bago umalis. Naalala ni Kokichi ang mga kaibigan niya at gusto rin niyang makasama sila. Bago tuluyang umalis si Panda, humiram pa siya ng phone ni Mechamaru. Sa kabilang side, naglalaban sina Kasumi at Maki, at doon na-realize ni Kasumi kung gaano kalakas si Maki. Naalala ni Kasumi nung tinanong niya si Mai tungkol kay Maki habang nagte-training sila para sa Goodwill event. Sabi ni Mai mahina daw si Maki at forever grade 4 lang, kaya napa-relief si Kasumi noon. Pero sa present, naglalaban na sila ni Maki at ibang level pala ito. Sobrang lakas ni Maki at madaling na-overpower si Kasumi hanggang masipa siya papunta sa ilog. Napilitan si Kasumi gumanti kaya inactivate niya ang simple domain habang papalapit si Maki. Pero nabasa agad ni Maki ang galaw niya at sinira ang sariling spear. Tinapon niya ang kalahati nito at isang kanay bilang distraction, napagalaw si Kasumi at na-cancel ang domain niya. Lumapit si Maki, dinisarm si Kasumi at kinuha ang espada niya. Habang pinapanood sila gamit ang uwak, sinabi ni Maymay na dapat ma-promote na agad si Maki. Sumang-ayon si Gojo pero sabi niya mahirap dahil sa Zenin family. Nagtanong din siya bakit shaky ang footage kay Yuji, sabi ni Maymay pabago bago ang animals at hindi niya binabantayan si Yuji. Tinanong ni Gojo kung sino sinusuportahan niya. Sagot niya pera lang. Kahit may plano ang Kyoto, naniniwala si Gojo na hindi na basta-basta matatalo si Yuji. Samantala, hirap si Nobara habulin si Momo na lumilipad gamit ang Wallace. Tinamaan siya ng hangin na may cursed energy at pati yung Wallace tumama sa mukha niya. Pagbalik sa ere, sinabi ni Momo na mas mahirap maging female sorcerer tulad ni Mai. May pressure siya sa Zenin family pero walang pake si Nobara. Tuloy lang siya sa pag-atake gamit pako habang umiilag si Momo at bumabawi ng hangin. Pero hindi sapat lakas ng hangin para iangat si Nobara dahil sa training niya kay Panda. At nag-aalala si Momo baka biglang sumulpot si Toge. Pinagpatuloy ni Momo ang kwento tungkol sa hirap ni Mai bilang failure ng Zenin family at sinabi niyang kaibigan niya ang curses. Naiinis si Nobara at tinanggihan lahat ng sinasabi niya. Hindi dahilan ng malas para maging masama at hindi rin obligasyon ng swerte na maging mabait. Pareho sila ng pinagdaanan ni Maki pero magkaiba sila. Ayaw ay excuse ni Nobara ang actions ni Mai at sinabihan si Momo isipin ng taong tinuturing na nilang curse. Umatake si Nobara gamit ang straw doll technique, hairpin, pinasabog ang mga pako na tumama sa paligid. Dahil sa explosion at pagbagsak ng mga puno, nahirapan gumalaw si Momo. Ginamit ni Nobara ang chance para tumalon at kumapit sa Wallace. Sinabi niya gusto niya sarili niya kapag malakas siya at maganda, full confidence mode. Ginamit niya ang straw doll technique, resonance para mawala kontrol ni Momo sa Wallace at bumagsak ito. Binugbog ni Nobara si Momo gamit martilyo pero bigla siyang tinamaan sa ulo ng rubber bullet na may cursed energy at na-knockout siya. Si Mai ang bumaril at tinawagan si Momo para sabihing baka talo na si Mechamaru. Pagkatapos, dumating si Maki para harapin si Mai sa mga puno. Sinabihan niya si Mai tumawag ng backup pero gusto ni Mai solo fight.
Naalala ni Maki ang sinabi ni na Yuji at Nobara tungkol sa lakas niya. Sinubukan niyang mag-focus pero na-inspire din siya. Nainis si Mai sa ngiti ni Maki at nagpaputok siya, pero naputol lang ni Maki ang mga bala at naiwasan lahat. Sa close range, madaling na-overpower ni Maki si Mai. Alam ni Mai na may meron si Maki na wala siya. Naalala niya yung Zenin household na minamaliit siya dahil wala siyang curse technique. Nakikita niya ang curses at natatakot pero si Maki hindi natatakot at diretso sa goal. Umalis si Maki sa clan kahit nangako siya na hindi niya iiwan si Mai. Tapos bumalik para maging head. Para kay Mai, sinungaling si Maki at galit siya dito. Nagpatuloy ang laban at napilit ni Maki si Mai gamitin lahat ng bala niya. Lumapit si Maki pero bluff pala yun. May secret si Mai, may innate technique siya na construction. Kaya niyang gumawa ng bagay mula sa wala gamit cursed energy pero sobrang draining. Limit niya isang bala lang per day. Pinakawalan niya ito at muntik tumama kay Maki pero nahuli ito ni Maki gamit kamay niya dahil sa bilis niya. Alam ni Mai na may heavenly restriction si Maki, halos walang cursed energy pero sobrang lakas ng katawan. Hindi ito kinilala ng Zenin family. Tinanong ni Mai bakit siya umalis at sinabi na sana pareho silang bumagsak. Hindi kaya ni Maki ang ganong buhay kaya umalis siya. Nagsorry siya pero nangako siya noon na hindi iiwan si Mai. Pag alis ni Maki sa area, galit pa rin si Mai at tingin niya sinungaling pa rin ang kapatid niya.